Malaki ang responsibilidad, pero maliit ang suporta. Ganyan kabigat ang pinapasa ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon sa nag-resign na commissioner nito na si dating DPWH Secretary Rogelio Singson, problema ng ICI ang pera. Lumabas yung ICI 94, PO 94. Walang budget. Okay. Kumbaga, lumabag ka sa gera, solve mo yung problema, hindi ka naman binigyan ng armas. Hindi naman kalat lang ng Malacanang ito, no? Kalat ng buong Pilipinas. Rogelio Babe Singson nagsalita na sa totoong dahilan kung bakit biglang nag-resign sa ICI. Welcome back to Kaakibat TV. Mainit pa rin na pinag-uusapan hanggang ngayon sa mundo ng social media ang biglaang pagbitiw ng isa sa membro ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson na kung saan nilinaw niya ang totoong dahilan sa kanyang pagbitiw sa pwesto. Ito ay sa gitna sa iba't ibang ulat na lumabas sa social media kabilang na ang umano'y hindi nagugustuhan ni Singson ang takbo ng investigasyon sa kontrobersya ng manumalyang flood control projects. Una nga dito ang kakulangan sa kanilang budget na parang lumalaban sila sa giyera na walang armas. Malaki ang responsibilidad, pero maliit ang suporta. Ganyan kabigat ang pinapasa ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon sa nag-resign na commissioner nito na si dating DPWH Secretary Rogelio Singson, problema ng ICI ang pera. Lumabas yung ICI 94, PO 94. Walang budget. Okay. Kumbaga, lumabag ka sa gera, solve mo yung problema, hindi ka naman binigyan ng armas. Wala nang ang budget, wala pa raw sapat na kapangyarihan ng ICI. Pero sila ang bagsakan ng sisi. Mag-imbita ka kung ayaw pumunta, wala ka nang magagawa. You don't even have subpoena powers. No? Gusto mong huwag paalisin ang isang tao. We don't have that. We have to go to court for a whole departure order. Ano nangyari? Nakaalis. Sisisihin pa kami doon. Punching bag ka na naman. Sa kabila niyan, hindi sang-ayon si Singson sa sinabi ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na porket nag-resign siya, ICI is dead na raw. Hindi rin daw totoo na ginagawa lang silang tagalinis ng Malacanang. Ang totoo, para ito sa bayan. Nagtatrabaho daw sila kahit walang sweldo. I don't think that's a fair statement. No? It's a commission work. Hindi naman kalat lang ng Malacanang ito, no? Kalat ng buong Pilipinas. Matatanda ang idinawit ni dating Congressman Zaldico ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos na aniyay nagpasingit umano ng 100 billion pesos sa 2025 national budget. Sinabi niya ni Ko sa kanyang mga video nang hindi nanumpa. Ayon kay Singson, mahina ang mga aligasyon ni Ko. Hindi raw sapat para imbestigahan ng Pangulo. Ang dami niyang sinabi eh. Pero anong basis nun? That's why we keep trying to invite baka kung gusto niya kahit na Zoom kung nasaan man siya sa mundong ito, if the commission will accept a Zoom or a written affidavit. Sa panayam ni Frontline Pilipinas anchor Cheryl Cosim sa programang One Balita Pilipinas, umapela si Singson sa Kongreso na magpasa ng batas na nagbibigay ng dagdag na kapangyarihan sa ICI. I believe that ICI is an independent commission. It's still there. It needs more power, more teeth, no? So that's why I was appealing earlier to the members of Congress, both lower house and the Senate, to already pass it before the end of the year. Pero mukhang malabo raw yan ayon sa ilang kongresista. If by Tuesday next week, it's not yet with the plenary, almost zero ang chances niyan unless nga is-certify as urgent. So inaasahan namin na gagalaw ito dahil pinangako naman ni Speaker Bo GD na we will finish the ICA-IC bill before the Christmas break. Sa ngayon, hindi pa alam kung sino ang papalit sa mababakanting posisyon ni Singson sa ICI. Wala ring inirekomenda ang dating kalihim. Pero sana raw ay hindi na engineer, kundi isang certified public accountant at abogado. Sa press conference nga nitong Huwebes, sinabi ni Singson na ang pangunahing dahilan sa kanyang pag-resign ay dahil sa kanyang medical condition, dahil sa stressful work na sa kanyang 77 years old body cannot take it anymore. Because of the stress, my 77-year-old body cannot take it anymore.
That's the other half of the situation. I've been in and out of the hospital. I just came from a medical workout this early. So, alam niyo na, pagka nag-medical workout ka, jeta ka ng 10 hours. No? Maaga kang magigising. Blood extraction. This is the first time in my life that I've been asked to take maintenance medication for heart, high BP, high cholesterol, high creatinine, name it, everything is red flag in my body. Ayan, may tumatawag na naman, tiga-media din. So, please try to understand that it's not that I don't want to serve. It is just that my body and also the stress on my family, we are not used to this heavy stress, including heavy security for the family's safety. So I hope, and I wish that people will understand the reason for my resignation. I feel that I've done what I have to do for ICI, but I have to also answer to the needs of my family, family concerns, and my own personal life. I want to get back my privacy. Hindi na ako makagalaw ng hindi na re-recognize sa labas, ano? Kahit na i-AI po niya yung mukha ko, ganun pa rin, no? So, just to put the record on straight, I have submitted my irrevocable resignation, which takes effect December 15. But I have promised Chairman Andy Reyes that I will make myself available, hopefully not beyond December 31st, but at any point in time that there's any need for my services in terms of technical, wala naman akong may contribute sa legal, no? So I'll make myself available. That's what I committed to the ICI commissioners, no? So with that, I'm open to questions. Ngunit ang isa sa umagaw ng pansin ng publiko ay ang kanyang binitiwang salita na hindi lang ito kalat ng Malacanang kung hindi kalat ng buong Pilipinas. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Hindi naman kalat lang ng Malacanang ito, no? Kalat ng buong Pilipinas. I mean, this will not happen without connivance of several offices, no? Including the agency where I served for 6 full years. No? Kaya ako nalulungkot. No? And I keep repeating, even today, I will repeat it again in front of all of you. The total master plan for flood control for the 18 major river basins. Kala nyo 18 lang yon. But the 18 major river basins cover 63 provinces nationwide. Kasi pag sinabi mo Cagayan River Basin, ang daming probinsya niyan, magmula sa Cordillera hanggang doon sa dulo. No? Pag sinabi mo Pampanga River Basin, ilang probinsya sakop niyan? Nueva Ecija, Tarlac, Bulacan, Pampanga, all the way to Manila Bay. So hanggang part of Metro Manila. So when I say 18 major river basins, it covers 63 provinces. Yun ang kinsasama ng loob ko. The cost of the budget allocated for flood control, nakawin na nila yung iba. No? 1.7 trillion was allocated for flood control alone during the last 10 years, 2016 to 2025. Those 18 major river basins could have been implemented over a 3-4 year period for only 800 to 900 billion pesos. Hindi pa sa kasamaan loob natin dun. Kalahati lang mansanan yan, ginamit nila ng tama, di na-solve yung problema. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin
nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!